Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Yan, sabihin mo sa katabi mo ang fresh mo. Good morning. Yan, so nag-enjoy po tayo sa presensya ng Panginoon. Amen po? Amen. So meron na lang po tayong 3 araw na service natin. Ang bilis ng araw po, ano? Bakit 3 araw? Kasi April 3, April 4, and April 5 ng morning day service po po natin. Yan, so sige po tayo na po tayong lahat. At kunin na po natin yung pagkakataon na to na tayo po ay umikot. At minsan pa makipagkamayan. Siguro kapag nakita mo yung pastor mo, kaya yung kasama natin mga worker, kaya natin siya, magpasalamat po tayo sa kanila. Amen po? Yan, sige po, lumabas po tayong lahat. Labas po tayo, ha? Yan, sa ating mga kinauupuan, umikot po tayo at tayo ay makipagkamayan. Habang umaawit po tayo sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon.
Panginoon ng mga Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Diyos sapagkat siya ay mabuti at ang pag-ibig niya ay magpakailanman. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, mapagkailanman. Ang pag-ibig mo, Ang pag-ibig ko'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, mapagkailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasabitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. pasasalamat ay sa iyo, Panginoon. Salamatan mapagkailanman. Sa paawitan mo, Panginoon. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, mapagkailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, mapagkailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasabitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpagkailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasabitin. Pagkat ang pag-ibig mo, Panginoon, ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ay mapupurihan. Salamat, Panginoon, sa presensya mo. Salamatan mapagkailanman. Ang pagpupuri namin ay sa iyo, O Diyos. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, mapagkailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, mapagkailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasabitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpagkailanman. Ika'y aming sasambahin, Panginoon. Ay aking sasambahin, ngalan mo'y sasabitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpagkailanman. Pasasalamatan magpagkailanman. Ang pasasalamat namin ay sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Karapat dapat po kayo, Panginoon, sa lahat ng karangalan, sa salamat at kaluwalhatian, Panginoon. O Diyos, sa umagang ito, sa tao, papakababa mo kami. Malapit kami sa iyong panan. Nais namin, O Diyos, ng mga awitin na to, awit ng mga puso po namin. Maging mabango sa iyo sa iyong harapan.
pagtatas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Hayaan mo na makipag-usap ka yung puso mo. Nakikita ng Panginoon yung sitwasyon mo. Nakikita ng Diyos yung puso mo. Kagustuhan mo na maging maayos. Nakikita to ng Panginoon. Sabi ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya lahat na napapagod at napapagal. Sapagkat bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Ang Ama natin sa langit ay maawa. Sa mga oras po na to, hayaan natin na sa pagtaas nating mga kamay, tanggapin mo ang presensya ng Diyos. Yakapin ka niya ng pagmamahal. Pumayag ka lang. Pumayag ka lang. Tanggapin mo ang anointing ng Diyos sa umagang ito. Ang apoy mo, Panginoon. Ang ilog mo, O Diyos, ang patuloy na dumaloy sa kalagitnaan namin, Panginoon. Malapit kami sa iyo, Panginoon. Ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. Diyos, puso ko'y kadakuin. Ang pagmamahal mo ay walang kagulan. Sa buhay ko'y kailanman inagulan. Ako'y namamanga sa'yo. Kailangan itatanghal kita, O Diyos. Pagmamahal mo'y walang hanggan. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko'y kailanman di nakulan. Ako'y namamanga sa'yo. Kailangan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lang. Isa pa, O mo, Panginoon, tumalapit kami. Malapit, nagsusumawo. Ninanais, banal na presensya mo. Inasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katapuin. Ang pagmamahal mo, Panginoon. Ang pagmamahal mo ay walang abutin po natin ang kalangitan. Hayaan mo, nakausapin ka ng Panginoon. Payagan mo ang Diyos na maging tatay ng buhay mo. Maging siya yung Ama. Maging Ama natin. O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad.
ng katapatan mo ay magpakailanman. Salamat o Diyos dahil alam namin maraming mga sitwasyon. Nakita namin, naramdaman namin, kahit kailan din mo kami iniwan ni pinabayaan. Salamat, Panginoon, sa presensya mo, sa malaking pribileyo mo, Panginoon. Maranasan mo, Diyos, yung bagay na ito sapagkat ito yung anointing mo, Panginoon, ang presensya mo, hindi kayang bayaran o tumbasan ng mundong ito. Sinabi mo sa iyong salita, kapayapaan, kapayapaan ang iniiwan mo sa akin. Kapayapaan na hindi kagaya na binibigay ng mundong ito. Salamat o Diyos dahil patuloy na hinihilo mo kami, pinalalakas mo kami sa camping na ito. Kaya mo Lord, kasi mga araw pa Panginoon, nais namin na mapakinggan pa ang plano mo sa buhay ng bawat isa. Na-appreciate po namin kayo Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi po maaari na po tayong umupo. Yan, so nakaready na po tayo. Sabi po ng salita ng Panginoon, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Sa Psalms 23 po, ang sabi doon, sa verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. Nire-restore ng Panginoon yung kaluluwa natin. Pinapagaling tayo ng Diyos. Alam niyo po dito sa Rema, may something dito po sa Rema na kapag nag-worship ka, yung anointing ng worship, may something na sa loob mo may gumagaling. Kaya nga po, kapag nakataas yung kamay natin, minsan kahit praise yung fast song, umiiyak ka eh. Naiiyak tayo, hindi dahil lang sa emosyon, kundi nararamdaman mo na tinatouch ka talaga ng Diyos at pinapagaling ka niya doon sa kung ano yung sitwasyon mo. Ang dami natin dito, amen po. Pero sa kabila ng ang dami natin, alam ng Panginoon yung nangyayari sa'yo. Sabi niya, maging yung isang hibla ng buhok mo, alam ng Panginoon. Yung bilang ng buhok mo, alam ng Diyos yung bilang niyan. So kung ano man yung sitwasyon po natin, alam ng Lord yun. Amen po. So nandito po yung presensya ng Diyos. Maging sensitive po tayo. Sorry po, na-overwhelm ako. Sobra po ako nabe-bless. Kasi dito, may something dito sa worship ng Rema na He restores my soul. Ito yung isang bagay na binabalik-balikan po natin kaya tayo nagka-camping. Amen po. At sipsipin lang po natin yung anointing. Bago ko po tawagin yung pagsalita po natin, huwag mong hayaan na maramdaman mo lang yung anointing. Kasi yung kapag naramdaman mo lang siya dito, masaya ka, maiyak ka, tumatalon ka. Pero kapag nasipsip mo, nakuha mo, pag uwi mo, pagdating ng mga problema, dahil nakuha mo ang anointing, malalampasan mo yan. So huwag mong hayaan na ma-distract po tayo, kunin po natin
sagot ang salita ng Panginoon sa umagang ito. Amen po? Amen. So sige po, ready na po natin ang sarili natin at ang puso po natin sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Tinatawagan ko na po ang ating tagapagsalita ngayong umagang ito. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Pastora Lea. Palakpakan po natin siya. Ayan, maganda kayo lahat. Amen po? Masaya ba tayo? Hindi nyo ba naramdaman yung pagkilos ng Diyos ngayon? Kantahan pa lang, mahihinog na yung espiritu mo. At pag nahinog yan, pwede nang pitasin. Amen? Alam nyo po, uwian na. Kailan ba uwian natin? Sino nang gustong umuwi? Ayaw na. Pero nung first day, ang init, ang sikip. Diba? Pero ngayon, ayaw na. Bakit? Unti-unting nahihinog yung pananampalataya mo at nung nakilala mo ang Panginoon. Alam niyo po, wag niyo na pong pansinin yung mga boses namin. Ewan ko po ba, ba't maganito mga boses namin? Meron po ako, nung sinabi po sa akin ni Pastor Boy na, Lea, mag-share ka ng Word of God. Syempre po, naririnig ko yung mga topic. Nagkaroon po ng isang boses sa akin na sabi niya, hindi lang sa baguhan, kundi sa mga datihan, na minsan kailangang ma-remind tayo. Alam niyo po ba yung kantang Kailan Pa? Kailan pa ibibigay? Pwede po ba nating kantahin? No, kakantahin po. At wala pong maingay. Huwag mong pakialaman, sabi mo sa katabi mo, makikinig ako. Huwag kang mukong dadaldalin. Okay po? Sa atin po lahat to, maging sa akin, na i-remind na ito na yung time. Nagkakagulo na ang daigdig. At tayong mga Kristiyano, dapat hindi nakikigulo, kundi nakikipagpanalanginan. Amen? Yung puso mo na minsan wasak, basag. Pero pag nagpapatuloy ka, unti-unting binubuo ng Diyos. Amen po? Sige ba, pwede po ba natin pakinggan yung kantang Kailan Pa? Sige po, pakinggan lang po natin to. Matagal na po to, pero isang mensahe. Maibibigay ang buhay mo at lakas sa Kanya na Yung pong nagbigay kayang kantahin to, makisabay po tayo. Kung ano po yung leading ng Holy Spirit sa atin, huwag niyo pong pigilan. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyan? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y Yung pong alam ng lyrics, kantahin po natin. makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y
ngayon na. Hindi bukas, hindi sa isang buwan, hindi sa susunod na taon. Amen po. Sabi ng mga kapastoran natin, kailangan nating magmadali. Sa panahon ngayon, hinahabol na natin. Amen po. Yung mga baguhan, yung nakuha nyo dito ngayon, hayaan nyo na ito ay tumanim sa puso. Madali lang pong umiyak, mapuspos, pero ang tanong, nakaukit ba sa puso at espiritu mo? Ang puso po ay spirit. Kaya kailangan nakaukit sa puso natin yung mga narinig at napag-aralan natin. Sige nga po, basahin po natin sa John chapter 9 verse 4. Kailangan gawin natin ang mga ipinagkagawa na nagsugo sa atin habang may araw pa. Darating ang sabi kung kailan wala nang nagtatrabaho. Amen po. Habang may panahon, habang may oras pa tayo, habang malakas pa tayo, habang marunong pa tayong makinig at may mga mata pa tayo, tayo po, amen, ay maglingkod at tanggapin si Jesus bilang sarili nating tagapagligtas. Magmula po nung March 31 hanggang kagabi, ang laging ini-emphasize ng ating mga pastor ay magmadali. Kung makikita nyo yung panahon, yung nangyayari ngayon sa Middle East, hindi na po ito biro. Kasi hanggang ngayon, hindi na lang US, hindi na lang Iran, Israel ang nakikisali, pati ang ibang bansa na din. Kaya tayo po na nandito ngayon, hindi aksidente kapatid na ikaw ay nakarating dito, kundi plinano ng Diyos. Amen, na ikaw ay makarating para makarinig ng kaligtasan at salita ng Diyos. Amen po? So habang may time, habang ikaw ay malakas, kailangan po nating sundin yung pinagagawa ng Panginoon. Huwag mong sayangin yung panahon na ikaw ay bata pa. Alam niyo po, marami po akong kaibigan na mga senior citizen. Kasi soon or later po, next year, 2 na po ang citizenship ko. Amen? Alam niyo, tumawa naman kayo, joke yun. Amen? So, isa akong Filipino citizen at senior. Next year pa po yun Pero parang sa LRT po, ako po'y pinauupo na palagi. Parang na-advance. Amen? So, hindi ibig sabihin na nandun ka na. Kasi kalahati na po kami ng 100 years. Amen? And glory to God. But hindi ibig sabihin, titigil na ako sa paglilingkod, sa paghayo, sa pag-share ng salita ng Diyos. Hindi po excuse kasi ikaw ay may edad na. Amen? At mapalad ang mga bata pa ngayon kasi nandun yung time. Wala silang limit. Amen? Yung may mga edad, aminin po natin, may limit na tayo. Pero yung mga kabataan ngayon na nandito at nakikita ko napakaraming kabataan. Amen? Huwag niyong sayangin. Paglabas niyo rito sa ating camping, pumunta kayo sa pastor niyo, sabihin niyo, Pastor, maglilingkod ako. Pastor, hindi kita iiwan. Pastor, gamitin mo ko sa paghayo. Pastor, sasamahan kita. Worker, hindi na lang ikaw ang hahayo, kasama kita. Sasamahan kita. Ganun po yung nagmamadali. Wala na pa yung, sorry sa word, wala na yung, sabi nga ni Pastor Larry, manyana habit, nakarating ka, ay bukas na lang, bukas na lang. Hindi po. Anytime darating ang Panginoon. Kaya sabi niya po sa John 9:4, sabi niya, nagmamadali na. Nagmamadali na ang Panginoon. Alam niyo po, ang bilang po natin ay almost 850, 800 o sumobra pa. Unang camping po nung 31 na nagkaroon po na agad tayo ng 800 na po yung pumasok na mga campers. Meaning,
uhaw ang espiritu ng mga tao at ng mga kabataan. At yung pagkauhaw na yon, hanggang sa April 5, sana mapuno tayo. Sana umapaw tayo, mga kapatid. Na hindi lang salita na, nakarinig na ako. Amen? Napuspos na ako. Kundi maisagawa po natin. Kasi yun po ang kailangan natin. At even sa mga kasamahan kong matagal na, sorry sa word na, parang nilulumot na, i-renew po natin yung ating espiritu. Check, kahit ako araw-araw kang mag-check. Ano pa yung naglilingkod ba ako? Or there's something inside of me na naglilingkod ako, pero doon sa ilalim may nakatago. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos ay hindi natin mapaglilihiman. Kaya kong maglihim sa ibang tao o kahit sa kapatid ko, pero ang Diyos hindi ka makakapaglihim. This is the time na Lord, naglilingkod ako, totoo to, heartily. Sa mga baguhan, alam niyo po, ang sarap maging Kristiyano. Amen? Ang sarap, alam niyo po, kung magkukwento po ako, aabutin tayo hanggang bukas. Amen? Napakarami pong kwento. Amen? May kwentong barbero, may kwentong kaligtasan, may kwentong LCM, ang dami. Amen? Pero hindi naman tinignan ng Diyos sa yun eh. Ang tinignan niya, nakatayo ka pa din. Amen po? So sige po, tuloy po tayo. Sabi niya po, kailangan sundin mo ang pinagagawa ng Diyos. Ano ba yung pinagagawa ng Diyos sa'yo? Sabi mo nga sa puso mo, ano ba yung pinagagawa mo, Lord? Sige po, yung kamay niyo po. Ayan, baka po, wag matulog, kagigising lang po natin. Sabihin mo, Lord, ano yung pinagagawa mo sa akin? Ano yung gagawin ko paglabas ko? Okay, praise God. Sabi niya po, ang unang malalaman mo, amen po, dito, nung nalaman mo ang kaligtasan, may pinagagawa na ang Diyos sa'yo. Amen? Dito pa lang, ay may pinagagawa na ang Diyos sa'yo. Alam niyo po, every time na nag-altar calling, may mga na mapag-pray po ako na alam mo na yon ay tatawagin ng Diyos. Amen po. May mga ilan po na sinabihan ko na tatawagin talaga ng Lord. Bakit? Kasi nararamdaman mo yung spirito niya. Amen? At yung mga yon, i-work out nyo po. Gawin nyo po. Pag-aralan nyo ang salita ng Diyos para ma-develop yung calling na yon. Amen? So sabi niya, una, ang malalaman mo ay ang kaligtasan. 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang sabi niya po, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangako niyang yon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na may pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo ay mapahamak. Bakit hindi pa dumadating ang Panginoon? Amen? Kasi marami pang hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. At praise the Lord kasi at moment na to na pumunta kayo dito, yun yung time ngayon na ibinigay ng Lord na kayo ay makakilala at maligtas. Amen? Yun yung time. Sabi niya, kaya hindi pa ako dumadating. Kasi marami pa sa inyo ang hindi nakakakilala. Hindi pa nagsisisi. Salamat kasi, paano kung dumating na kahapon o nung nakaraang buwan ng Panginoon, hindi na tayo nakasama yung iba. At this time, sabi niya, hindi pa ako dumadating kasi marami pa ang hindi naliligtas at hindi pa nagsisisi. Kapatid, ikaw ay nakakilala na hindi po natatapos dyan ang iyong tungkulin. Amen?
Uuwi ka sa bahay nyo, mag-e-expect ang iyong mga magulang. At kahit kapitbahay ninyo ay mag-e-expect kung nalaman na maumaten kayo sa born again. Kasi pag sinabing born again, amen, ay, ano? Banal, yes. No? Ang pag sinabing born again, banal yan. Amen? Hindi yan mayayaya sa kung saan. Sana nga. Amen? So, banal yan. Nag-e-expect ang mga tao, lalo't umattend kayo sa mga ganitong sitwasyon, nag-e-expect na ang iyong pagkatao ay binago talaga ng Diyos. Kung dating ikaw ay palasagot at sinungaling, dapat hindi na ngayon. Amen? Talaga? O sige, tatanungin natin yung mga magulang, yung mga pastor, tanungin nyo nga. Amen? So lalabas kayong bago na kayo. At yun, ang tungkulin ninyo na ipakita sa magulang ninyo, amen, na kayo ay binago at kayo'y bago ng nilalang. Hindi po overnight yun. Utay-utay ay makikilala ninyo at makikilala ka ng Diyos. Amen? Utay-utay yun. Unang gagawin mo paglabas mo dito, unang Sunday na paglabas mo rito, dapat present ka. Amen? Kasi madalas, pagkatapos ng camping, wala naman sa simbahan, Sunday na hindi nagsisimba. Tama? Oo. Di ba? Ang gagawin ni pastor at ni pastora, ipapalo up ka ulit. Sana wag na po, okay? Kailangan mag-function, mag-manifest sa buhay mo, yung napag-aralan mo dito. Hindi lang yung pumasok dito sa kaliwa, lumabas dito sa kanan. Hindi po ganon ang salvation. Hindi po ganon yung ibinigay ng Diyos sa'yo na kaligtasan. Amen po? So, kailangan i-process mo yon, gawin mo yon. Pero kung hindi ka a-attend ng pagsimba, hindi ka a-attend ng midweek, hindi ka a-attend ng prayer, wala. Amen po? Darating ang Panginoon, may iwan ka pa din. Amen? Bakit? Ang kaligtasan po ay wino-workout. Pinatrabaho po ang pagiging born again. Hindi po yung na-born again ka ng 3 araw, 5 araw, tapos na, hindi po ganun. Amen po? Kaya sabi niya nga po sa 2 Peter chapter 3 and 9, sabi niya, hindi pa ako dumadating kasi marami pang hindi nakakakilala at hindi naliligtas. Amen po? So binigyan niya ng pagkakataon ang lahat na magsisi. Ito yung time, mga kapatid, ano pa ba yung sa puso mo na hindi mo na ibigay? Buo yung puso mo, pero yung, Lord, yung 1/4, limitado ka dito. Huwag mong pakikialaman to. Amen? Huwag mong pakikialaman to. Yung buong puso mo, hindi mo maibigay sa Diyos. Amen po? Pag linggo, wala ka dapat trabaho. Amen? Pag linggo, dapat nasa simbahan ka. Wala ka sa SM. Amen? Wala ka sa swimming pool. Unless na may outing kayo ng simbahan. Amen? Wala ka dapat sa labahan. At lalong wala ka dapat sa barkada. Kasi, pag born again ka, nasa loob ng simbahan ang barkada mo dapat. Amen po? Kami matatanda, hindi pala, mga elders pala kami. Oo. Barkada po kami yan. Amen? I'm only 18 that time. Yes, I'm only 18. Kadadibo ko lang. Nagtantan pa nga ako eh. Siyempre, hindi pa ako born again noon. Amen. Tsaka siyempre, may kasayaw ako, special, di ba? Pero alam niyo po, nakakilala ko, ang hirap. Bakit?
Alam niyo ang tawag po sa akin? Oh, 8 kami magkakabarkada sa koleyo, sa PUP. Sabi sa akin, pag dumadating na ako, oh, nandyan na si Buni. Buni daw ako. Bakit? Kasi lagi kaming nasa Boni Christian Fellowship. Pag Sabado kasi, may kunwari practice, pinapractice kami na magkanta-kanta para lang maniwala kami na maganda boses namin. Kininiwala ka ni Pastor Boy. Amen? So, kanta-kanta naman kami. Amen? Nag-concert kami. Di ba? Wag kayo. Nag-concert kami. Di ba? Nung nag-concert kami, doon sa Barangay Mandaluyong, now I know bakit nasa Mandaluyong ako. Kasi doon pala ako nag-start. Amen? Alam nyo, ang dami naming ang dami naming audience. Bakit? Kasi nakita yung ang dami naming lugaw. Di ba? Nag-concert kami doon. Yung pinsan ko, ang singer, no? Singer. Siya yung naglilid. Kaming dalawa, nung kapatid ko, naiya pa kami. Nakatalikod po kaming ganyan. Hap-hap lang. Amen. Sabi ni Pastor Boy, ano kayo, harap-harap? Di, utay-utay harap. Di, umarap kami. Amen. So siguro sabi ng mga tao, ang tagal naman, gusto na namin maglugaw. Amen? Yun yung time, amen, na sabi ng ating senior pastor sa amin, kumanta kayo, maganda yan, maayos yan. Dadalan niya kami ng gitara. Okay, may dala siyang tinapay. Sila ni Pastor Danny. Pag dumating naman na sila, syempre nahiya naman kami kung walang kulay yung ibibigay namin. E di magkukok kami. Di ba? Practice kami. Pero alam niya, lalo na ako, 109, 110 ang boses ko. Amen? Pero yun yung time. Amen? Na kumikilos ang Diyos para sa kaligtasan ng buong pamilya namin. Amen? Tatay ko, galit. Every time na pupunta kami sa Boni, ang layo ng Boni. Gusto ko lang mo i-share sa inyo. Medyo sabi ni medyo matagal naman tayo. Sayang. Pero alam ng Diyos kung yung para dito sa Rema. Naranasan kong ipag-drive kami ng tatay ni Pastor Boy. Kasi meron po silang high A's, may silang 3 kotse, 2 kotse that time. Spoiled po kami. Pero di ba, spoiled naman po kayo kay Pastor Boy. Amen? Amen. Ayan, Pastor Boy, kasama ka naman. Amen po? Pero po, siyempre nagagalit ng tatay ko, gabi na kami. Sobra pong safe mag-drive ni tatay, kawigan. Kung alas 7, di maggagabi na, anong oras na kami darating sa Manila? Minsan 8:30 na, magna-9 na. Kasi sobrang safe po mag-drive ni tatay. Amen? Nagigets niyo po ba ako? Kinakabahan. Hindi kami kinakabahan sa sasakyan. Ang kinakabahan kami, yung tatay ko nandun na sa gate. Ay ako, eto na. Amen? Pero pag nakita naman niya si tatay, mabait. Ay, kamusta po kayo? Pagbaba, pumasok na kayo. Doon na kayo tumira. Alam nyo nung sinabi yun, muntik ko nang kunin lahat ng mga damit ko. Bakit? Kasi yung joy na hanap ko sa simbahan. Amen? Yung joy. Amen? Nahanap mo Kapatid, ngayon, hanapin mo o nahanap mo na ang joy, diretso mo. At pagdating doon, spread mo sa nanay mo, sa tatay mo, sa uncle mo, sa lolo mo, sa tito mo, sa kapitbahay mo, at pati sa kaaway mo. Amen? Yung kaaway mo, medyo ngitian mo na. Kung dati, gano'n na. Sa susunod na araw, sa katlong araw, hi friend! Di ba? Bakit? Kasi binago ka na.
nagfa-function, nagmamanifest sa buhay mo kasi malapit nang dumating ang Panginoon. Amen! Praise the Lord! Amen po. So, tuloy po natin. Lagi natin itutuloy. Amen po. Sabi niya, hindi pa dumarating ang Panginoon para ikaw at ako ay hindi mapahamak pa. Amen. Hindi ka mapunta sa apoy ng impyerno. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong magsisi at magbalik loob sa Diyos. Amen. Alam niyo po, ang sarap mag-born again. Parang kay Pito to Amen. Masarap ba ma-born again? Wow, sarap pakinggan. Amen. Sige nga, let's see. Amen. Kasi doon sa labas, diyan sa mga yan, sabi ng demonyo, I'm coming. Ano sabihin niyo? Sabihin? Sabi mo, in Jesus' name, lumayas ka. Kasi yung mga bagon hindi pa alam, tuturuan pa lang. Amen po? So, diretso po. Sabi niya, alam niyo po itong kantang ito, na kinanta natin, una kong narinig to, syempre bata pa ako, teenager pa ako. Pero alam niyo po, sabi niya, kailan mo pa ibibigay yung buhay at lakas mo kung huli na ang lahat? Di ba? Kung maano niyo po, may lyrics ako gusto yung mga binigyan, salamat po, binigyan po ako. Hindi ko masyadong memorize, pero yung chorus niya napakaganda ng sinasabi. Kaya mga kapatid, bata ka man, matanda ka man, datihan ka man. Like sinasabi ko, nilulumot na tayo. Sorry po sa word. Pero hindi pa panahon. Minsan, ginagawa mo na lang kasi it's just a commitment. Minsan, humahayo ka kasi worker ako. Kasi pastora ako. Pero Lord, yung puso ko ba? Kamusta ako? Kamusta tayo? Alam niyo po, pag commitment ang sinabi, talagang gagawin mo Pero yung commitment na yan, pag napagod ka, na burnout ka, nahirapan ka, bumababa po yan. At doon, papasok yung paglilingkod, pag nahihirapan ka na. Amen po? Pag wala ka nang makitang maganda, pag wala ka nang maramdaman na masarap sa pakiramdam, doon papasok ang paglilingkod. Yung time na aayaw ka na, doon pumapasok ang paglilingkod. At doon, binubuksan ng Diyos para tapikin ka. Leia, tuloy ka lang. Sa kapwa ko manggagawa, alam ko nararamdaman nyo to. Pero, diretso lang. Amen po? Okay, sige po. Ngayon yung panahon ng kaligtasan. Amen? Yung kaligtasan na ibinigay sa'yo, huwag mong ilagay lang sa isang jar na tinatakpan. Sorry po sa word, hindi po yan lalabas yung tunay na fragrance ng iyong paglilingkod kasi kinulong mo lang siya. Dapat inilalabas mo po yung kaligtasan. Yung dating ikaw ay bago na. Amen po? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Nung ikaw ay bago nang nilalang, ang buong pagkatao mo ay inayos na ng Diyos. At nung inayos ng Diyos yan, meron kang responsibilities para sumunod doon sa pag-aayos ng Diyos. Amen po? Amen po? So yung time po na gusto ng Diyos sa'yo, na sige na, amen, diretso na sa paglilingkod. Sa mga bugon, kailangan ma-mold kaya. Alam niyo po, lagi niyo pong lapitan ang mga workers, kung may workers kayo, o yung mga elders niyo na matagal. Ang elders po hindi sa edad, kundi yung matagal na po na nasa simbahan. Yung pastor ninyo.
para ma-develop yung kaligtasan natin. Amen po. Para yung pagtuturo nila sa inyo ay mabuo hanggang sa mabuo ang inyong pananampalataya. Amen po. Wag po kayong mahiya sa mga pastor, sa mga workers na nasa mga simbahan ninyo. Isa po sila natutulong, amen, para ma-develop yung faith. And of course, ituturo sa inyo, kailangan ang gawin nyo ay makinig ng salita. Pero alam niyo po, maganda na lagi mong kausap yung pastor mo. Amen, bakit? Kasi naitatransfer niya lahat sa'yo. Amen po? Kaya kailangan, pag galing natin dito, ang una mong best friend ay ang? Sino? Yun. Amen po? Sana nga. Diba? Nagsalita lang si pastor sa harapan. Pinariringgan ako ni pastor. Diba? Hindi na kita pariringgan. Ako pa. Pag tayong dalawang tawagin kita, diretsuhin na kita. No? Pero depende dun sa kausap ko. Pag bago, hindi. Utay-utay. Amen? Kaibiganin niyo sila kasi mas marami kayong matututunan. Mas masarap kaibigan yung mga nandun sa loob ng simbahan. Amen po? Huwag na kayo maghanap ng ibang kaibigan. Pero of course, nasa circular kayo, di friend-friend lang. Amen? Pero alam niyo po, masarap maging Kristiyano. Totoo. Amen? Lalo na kung mayroon kayong, alam niyo po yung paglilingkod kasi may goal yun eh. Amen? Meron kang tinitignan na, Lord, gusto kong makarating dun sa dulo. Pero kung just for granted, na-born again ako, dinala lang ako dito ni pastor at ni worker at kung sino man nag-invite sa inyo. Pero alam ko, imumold kayo ng Diyos hanggang sa April 5. Amen po? So, okay po. Sabi niya, alam ninyo na sa mundong ito na ginagalawan po natin ay punong-puno ng kalaban. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo. Kalaban mo ba yan? At doon sa likod. Okay, hindi mo yung kalaban. Amen po? Huwag kang na kalaban mo yan. Amen? Ang kalaban ay si? Yung nasa likod mo. Ang kalaban ay ang kaaway mismo. Amen? At ang kaaway ay pumapasok sa bawat isa sa atin. Totoo yan. Ginagamit ka niya. Huwag kang magpagamit. Okay po? So, kailangan yung tinanggap mong Jesus, yun ang lumabas sa'yo. Amen? Hindi yung pag-alis mo, iba na naman. Amen? Ang daming uso ngayon. Amen? At yan ay kalaban. Ikaw ay hindi na taga-mundo, kapatid. Taga saan ka na? Taga-Mars. Ha? Nung tinanggap mo si Jesus, sabi niya, ang daming kalaban dito sa mundo. So, ibig sabihin, lahat ng galaw dito sa mundo ay hindi andain mong kalaban. Unang-una, social media. Diba? Ako rin naman po, nagpapatulog din ako. Ang pampatulog ko po yung luto-luto. Pampatulog ko yung garden-garden. Yan. Tapos, pag nantok na ako, magugulat ako, tumano na sa mukha ko. Okay? Wala pong problema sa social media. Wag niyo akong Anong English yun, Carla? Don't get me wrong. Diba? Yung social media na yan, nakakatulong din. Bakit? Pag hindi ka marunong mag-spelling, tignan mo lang doon. Anong apps yun? APS, ano ba yun? Diba? Ako po'y aminado dyan. Basta ang alam ko lang, tumawag, basta yung mga importante lang. Pero yung kung ano-ano, bahala na sila dyan. Amen? Hindi po masama yun. Pero dahil binago ka ng Diyos dito, dahil nagmamadali na, alam niyo po, pag nagkagulo-gulo sila sa Middle East, ako, ewan ko na, baka 200 na ang gaas. Hindi na tayo makalabas. Ang gasol, 160 ng umaga.
2 hours pa lang, naubos yung gasol natin. 1,050 na. Sabi ko kay RJ, ay, sino ang pangalan nun? Basta yun. Sabi niya, Pastora, 1,650 na. Kanina ka lang, 1,600 ah. Ito po yung resibo. Bakit ganun, no? Kaya, nagmamadali na. Amen po? So, paglabas natin, yung dating ikaw, wala na. Amen? Ay, naku, ewan. Totoo sana. Yang ML na yan, ang tagal-tagal na hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Siguro kung alam ko, kasama niyo ako. Laban tayo. Hindi ako magaling eh. Amen? Di ko alam yun. Amen? Pero basta ang alam ko, amen? Pagdating ng Panginoon, kasama ako sa rapture. Kayo ba? Tama. Amen? Masarap. No? Sino yung mga baguhan? Tingnan nga natin yung kamay. Taas niyo yung kamay niyo, huwag gano'n ha. Yung mataas na mataas. Mataas! Taas! Ang dami talaga. Ang dami nag-EML. Oh, hallelujah. Oh, ano pa? Ang daming nagsosyal na sigarilyo. Beep ba yun? Oh, yung gano'n. Hindi na ganito. Nag-level up na rin. Hindi na ganyan, ganito. Ang dami pang flavor. Wala nang Marlboro, wala na ngayon. No? Siguro kung hindi ako Kristiyano, ang dami kong flavor. Ha? O, mali kayo? Maling laro daw. ML. Alam nyo, baka doon sa church namin, pagkatapos ng service namin, tinitignan ko siya dahil ang church naman namin, kaganyan lang naman. Oh, pero ang upa noon, tanong nyo, 8.5. Ganyan. Di siyempre, nakikita ko, diba? Di lang ako umiimik. Sabi ko, ML na naman ito. Ang gawin ko, meeting na. O, di bibitawan nila? Alam niyo po ba, na yan ay ginagawa ng demonyo para yun na pag-aralan nyo ngayon mawala at pati ang pagsisimba ninyo mawawala. Amen po? Hindi ko po sinasabing mali ang social media. Pero ang sinasabi ko lang po, dapat alam nating gamitin ng tama. Kasi ikaw ay bago ng nilalang. Amen? Okay. Meron pang isa. Trending na trending. At ito, ang beat. Ano ba yun? Ano ba yun? Ha? Hallelujah. Hawak ko, ang beat. Hawak ko. Marunong po akong sumayaw. Promise. Marunong akong sumayaw. Sample? Ayoko. Bago na akong nilalang. Amen? Meron ng bago ngayon eh. Ano yon? Si Jesus ang beat. Si Jesus ang beat. Amen? Kagabi nga dito, grabe ang beat nyo dito. Yun ang makalangit na beat. Amen? Hallelujah. May nakukuha pa po tayo? Meron pa po ako. 3 pa po ito. Tuloy na natin. Amen po? Sabi niya po, ang pakikisa kay Kristo ay isang matagumpay, amen, na plano ng Diyos. At kailangan mo itong ipanalo. Sa kabila ng lahat ng mali at tama, ang importante, maipapanalo mo ang kaligtasan mo.
At number 1, sabi niya, kailangan mong ituon ang iyong isipan at espiritu kay Jesus. Amen po. Sabi niya po sa Psalms 27 verse 1, ang Panginoon ang aking liwanag, ang aking kaligtasan, kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang lakas ng aking buhay, kanino ako matatakot? Si Jesus po yung liwanag na ibinigay sa atin ngayon dito sa camping. At yung liwanag na yon ang siyang tatanglaw sa'yo hanggang sa lumabas ka at hanggang dumating ang Panginoon. Amen po? Kailangan po maliwanagan ka muna. Yung mga nandito na first time umattend ng camping, kailangan yung liwanag ay makuha po natin para paglabas po natin ng campsite na to ay dala-dala mo ang liwanag. Pagpasok mo sa bahay nyo, nagniningning yung liwanag po natin. Amen po? Pag alam mong si Jesus, amen po, ang kasama mo at kakampi mo, wala kang takot. Pag si Jesus, ang alam mong kakampi mo at kasama mo, wala kang takot. Dahil ang tao, iiwanan ka yan, kahit kakampi ka pa niyan. Pero ang Diyos, never yan mangiiwan sa'yo. Never na iiwanan po tayo ng Panginoon. May assurance ka na hindi ka iiwanan ng Diyos kahit ikaw ay mang-iwan. Andun yung assurance. Okay po, so number 2, may pusong mapagpatawad. Nung ikaw ay nakakilala na sa Diyos, yung puso mo ay ready nang magpatawad. Sabi mo nga sa katabi mo, patawarin mo naman ako. Amen? Yun po ang maganda dun eh. Pagka alam mo na yung salita ng Diyos, kahit minsan naiinis ka dun sa tao na yon, kaya mo lang patawarin siya. Magaang lang na magpatawad. Yun yung isa na resulta ng kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen po, na madaling magpatawad. Sabi niya po sa Matthew chapter 6, verse 14 and 15, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Sa verse 15, ngunit kung hindi ninyo pinatawad ang mga kasalanan sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. So, kapatid, isa kung bakit ikaw ay naligtas ay dahil kailangan mong magpatawad. Alam mo na yung salitang patawarin mo ako. Amen? Or salitang pinatatawad na kita. Alam ko po, no, sa mga kabataan, sa mga nandito, dun sa puso ninyo ay may nakatagong hirap magpatawad. Alam niyo po, may mga kakilala ko dito, mismong mga magulang nila, mismong nanay nila, tatay nila, hindi nila kayang patawarin. At may kabataan, mga kabataan na talagang sobrang galit sa tatay. Hindi mapatawad. Amen? Kapatid, kaya ka nandito kasi tuturuan ka at tinuruan kang magpatawad. Amen po ba? So kahit mga bata pa kayo, amen, tinuturo na sa atin ng Diyos na paano magpatawad. Alam niyo po, hindi maganda na may bit-bit-bit ka lagi sa puso mo. Amen? Kailangan mo siyang patawarin. Kahit minsan nahihirapan tayo, may time talaga na gano'n. Pero kailangan mong magpatawad. Kaya ka nakakilala sa Panginoon. Number 3. Pusong may pananampalataya. Kaya ka nakakilala ay para ipaalala at turuan kang maniwalang may Diyos. Kasi ang paniniwalang may Diyos ay sign ng pananampalataya.
Amen, mga kabataan? So, kailangan, nung ikaw ay makakilala sa Diyos, tinuruan ka utay-utay ng pananampalataya ng tinatawag nilang faith. Amen? Hindi po faith yung to see is to believe. Hindi po yun faith. Bakit? Hindi ka naniniwala, kailangan makita mo muna. Paano yung sinabi niya sa Hebrew 11 verse 1? Di ba? Yung mga bagay na hindi mo pa na nakikita, ngunit mangyayari ito, amen, at ito ay magaganap. Amen, yun po yung faith na naniniwala ka na hindi mo pa nakikita, pero ito po ay mangyayari. Amen, so, yung tatlo na yon is tatlo na dahilan kung bakit ka naging Kristiyano, kung bakit ka na born again. Amen po? May natututunan po ba tayo, mga kapatid? Hindi ka na born again or nakarating dito para lang pagbigyan mo yung nag-invite sa'yo. Kundi may plano ang Diyos sa'yo. Amen po? Yung plano na yun, kapatid, forever po yun. Yung tinanggap mong buto, yung tinanggap mong salvation dito ngayon, ay panimula para mo mamold yung pananampalataya mo. At tung time na to, hanggang sa April 5, nasubukan mo na bang magtanong sa Diyos? Yuko nga po tayo. Huwag mong pakialaman yung nasa kanan, kaliwa, sa likod mo. Pikit ka. Dami mo yung puso mo, yung espiritu mo. Sabi mo, Lord, nasaan ako? Lord, nasaan yung gusto kong pagmamahal na hindi ko nakita sa nanay ko, sa tatay ko? Yung yakap na mahigpit na hindi ko nadama sa mahal ko sa buhay. Sige po, damin niyo po yung puso niyo. Huwag niyong tindihin yung katabi ninyo. Pumikit ka para wala kang makita. Maliban ang presensya ng Panginoon. Sabi mo, Lord, nandito ako. Pagod na sa mundong ito. Paikot-ikot lang ako. Pero walang kapayapaan. Ang dami kong tanong, pero walang sagot. Pagod, pero walang umaalalay. Hirap. Hindi ko kaya siyang patawarin, Lord. Kapatid, tong time na to, dami mo yung puso mo. Huwag mo pakialaman yung katabi mo. Kahit sa mga datihan, sa atin, ako. Lord, saan patungo yung paglilingkod ko? Lord, nasasaktan ako. Nagtatanong ako, pero hanggang ngayon wala ka pa rin sagot. Panginoon, kailangan namin nakapahingahan galing sa'yo. Kailangan namin ng assurance na galing sa'yo. Mga kabataan, ito yung start para mabago yung buhay ninyo, mga kapatid.
na mahal kayo ng Diyos. Di nyo man nadama yung pagmamahal sa ibang tao, ang Diyos. At paglabas nyo rito, ipadama nyo sa buong pamilya nyo kung gaano kadakila ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, worship tayo. Kausapin natin ang Panginoon. Kung meron kang mga tao na hindi mo kayang patawarin, ngayon pa, ayun na, patawarin mo na sila. Dinudulog sa'yo. Kung yung puso mo punong-puno ng bitterness, pakawalan mo na. Nagsusumamo. Kung pagod ka na, hingin mo yung kapahingahan sa Diyos. Ikaw ay mamas. Lord, bigyan mo kami ng bagong lakas sa paglilingkod sa iyo. Bagong revelation, Panginoon. Ang puso ko dinudulog sa iyo. Yung pagmamahal na hindi mo nakita kahit kanino, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng pagmamahal na yon. Nagsusumamo, maging dapat. Sa tingin mo, naging unfair yung family mo sa iyo. Pero ang Lord ay fair. Magkalikan sa iyo'y pulis. Mga kapatid, magpayakap tayo sa Diyos sa Kanyang presensya. Loobin mo, Lord, yakapin mo kami. ay ko'y maging manamang tayo. Ano ba nakalalagayan namin, Panginoon, yakapin mo kami sa panibagong lakas. Naharapin namin, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Tuluyan ang walang hanggang mga Gawin mo kaming sisindlan mo. Nang mayroon kami maibigay, Paginoon, sa nangangailangan ng kaligtasan. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Lord, salamat. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Habang nakaupo po tayo, yung gusto na nabago na yung puso, lumapit sa harapan para makapray. Yung gusto na tuluyan ng mabago, yung puso na tumayo po tayo para pumunta sa harapan. Loobin mo, Tayo po tayo. Pumunta kayo sa harapan, ipagpipray tayo ng ating mga kapastoran. Sabi mo, Lord, pagod na ako, kailangan ko ng assurance. Assurance na mahal mo ako. Assurance na hindi mo ako iiwan. Hindi mo ako mababayaan. Assurance na yung pagmamahal na yun na hindi nabigay ng mundo. Ikaw ang magbibigay nito. Praise you, Jesus, Lord. Sige po, mag-pray tayo habang nasa harapan tayo. Buksan nyo yung puso nyong sarado. Hanggang mga Buksan nyo. Pakikialaman ng Diyos yung puso ninyo. Panginoon, salamat. Salamat sa pag-ibig, Panginoon. Salamat, Lord. Praise you, Jesus, oh God. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. nagsusumamo. Sige po. Bigay niyo yung buhay ninyo sa Diyos. Lord, pakailaman mo yung puso ko.
Pakialaman mo yung buhay namin, Panginoon. Sa'yo ay pumisa. Praise you, Jesus, Lord. Loobin mo ang buhay Praise you, ko'y Lord. maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Yung po, Daluyan ng walang hanggang mga kapwa ko, Pastor, pag-pray po natin sila. Ipabalaw natin, mga pastor, na mahal natin sila. Sa lahat ng mga pastor, kailangan po nilang ipapanalangin. Padaman natin gaano natin kamahal sila, yung mga membro ninyo. Wagas na pagsinta. Yung mga pastor po, pumunta po dito para manalangin. Ipanalangin po sila. Papurit magsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang Praise you, Jesus. Praise, papurit Yung mga pastor po, yung mga dinala nyo rito, pag-pray po natin. Ngayon at kailanman. Praise you, Jesus. Praise Loobin mo you. ang buhay ko'y maging banal. mong tahanan. Luklukan ng Mga pastors, punta po tayo sa harapan. Kailangan po nila ng mga prayer. Daluyan ng walang hanggang mga papurit magsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Jesus, oh. Daluyan ng walang hanggang mga papurit magsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon, O Panginoon, ang puso namin, pakialaman mo, Panginoon. Pakialaman mo ang buhay namin, Lord. Banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit magsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit magsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit magsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Praise you, Jesus. Daluyan ng walang hanggang mga papurit magsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. loobin mo Ang buhay
wagas na pagsinta. Daluyan ng Nang walang hanggang mga papurit pagsamba. maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah, Jesus. Oh, praise you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Lord, salamat sa yakap, sa assurance. Lord, yung mga nagkasala sa amin, pinapatawad po namin. At Lord, patawarin mo kami, Panginoon, O God. Praise you, Jesus, Lord. Praise, praise. Wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong taas. Luklukan ng iyong wagas na Pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y banal mong ngalan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y banal mong ngalan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. praise, praise. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah, praise you, Jesus. Panginoon, salamat. Salamat, Lord, kasi pinalaya mo na kami, Panginoon. Lord, salamat sa yakap. Salamat sa kapatawaran. Salamat, Panginoon, sa assurance na alam namin ang kaligtasan ay natanggap na namin, Panginoon. Salamat sa mga kasagutan mo, Panginoon. Kaya mo na paglabas namin dito sa camping na to, kami iyong binago. At Lord, tulungan mo kami na paglabas namin ay makita sa amin ang Kristo sa buhay namin, Panginoon. I-mold mo po kami, turuan mo po kami hanggang sa ganap, Panginoon, na makilala ka namin. Turuan mo kami, Panginoon, na makilala ka pa namin. Malaman na kami ay anak mo. Na malaman na kami ay importante sa iyo. Salamat, Panginoon. Praise you, Jesus. Sige po, worship po tayo. Praise you, Jesus, oh God. Loobin mo ang buhay ko'y maging Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang
nakapag-pray na po, pwede na po bumalik sa upuan. Yung mga hindi pa po, mag-stay po tayo dito para ma-lay hands pa po tayo. Yung mga hindi pa po napapag-pray, stay lang po kayo. May mga hindi pa po napapag-pray po dito. Wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang. Sige po, tayo po tayong lahat. Loobin mo ang buhay ko'y maging tanan mong tahanan. Tugtog ka ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pang samba. Mangari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Tugtog ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga purit magsamba. Mangari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Panginoon, salamat sa presensya niyo. Panginoon, napunuin mo kami ng pag-ibig mo. Patuloy mo, Diyos, Lord, na tulungan na lumaban kami sa plano mo na inilaan sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord. Praise the Lord po, Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat.